Bakit hindi mo sinabi na sabay tayo ng lunch break? Tanong niya dito nang makaupo na sila sa bench. Nag-message ako sa'yo, hindi mo siguro nabasa? At mabilis na kinuha ang cellphone sa bag. Nakita nga niyang may mga text ito. No, hindi ko nabasa. Malungkot na sabi niya. I understand. Tanging sagot nito. Hindi ka galit? I'm not. I love you. I will understand you. Isa pa, hindi ka pa sanay sa ganitong sitwasyon kaya kailangan ko mag-adjust para magkaintindihan tayo. Gusto ko lang ngayon sabihin mo ng maayos kay Sean na wala na siyang aasahan sa'yo. Paliwanag nito at inakbayan siya. Sige, sasabihin ko sa kanya. Sagot niya at inihilig ang ulo sa balikat ng nobyo habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Sana lagi tayong ganito. Why? Masaya kahit may problema. Ayos natin. Cause we love each other. Sagot nito at hinalikan siya sa noo. Sorry, Sean. Sasabay kasi ako kay Jericho. Isa pa hindi ako nakapagpaalam na lalabas na yun. Paliwanag niya kay Sean nang uwi ang sunduin na naman siya nito sa classroom. Buti na lang wala na si Ella. Sinundo na ito ng kuya Nate nito. Kung nagkataon, susulsulan na naman siya nito na sumama kay Sean. Pwede kitang ipagpaalam kay Jericho? No. Mabilis na pigil niya rito. Why? If you want, pwede tayong dumaan sa bahay niyo at pagpapaalam kita kay Tita Maristel. Alam mo namang malakas ako sa kanya, di ba? Pagmamayabang pa nito. Wag na. Isa pa, dami kong homework. May quiz pa kami bukas. Paliwanag niya at nauna na sa pagbaba dahil baka naghihintay na si Jericho sa kanya sa baba. So bukas, free ka? Pangungulit nito habang nakasunod pa rin sa kanya hanggang sa pagbaba ng hagdan. Titingnan ko, but I'm not sure. Sagot niya dahil hindi pa siya makakuha ng tamang shampoo kung paano sasabihin dito na tigilan na siya nito. Well, sa weekend, if busy ka the whole weekdays. Sabi nito. Bumuntong hininga siya bago sumagot dito. I'll let you know. Tanging sagot niya at nakita na niya ang kotse ni Jericho sa di kalayuan. I have to go. Paalam niya dito at mabilis na siyang tumakbo palapit sa kotse ni Jericho. Hi. Nakangiting bati niya kay Jericho nang makasakay na siya sa passenger seat. Hello. Ganting bati nito sa kanya. What Sean want? Tanong nito marahil nakita niyang magkausap sila ni Sean. He wants to drive me home. I see. Tipid na sagot nito. Jericho? Magiliw na tawag niya at tinalikan nito sa pisngi para mawala sa usapan nila si Sean. Wow. I miss you. Bulong niya habang papalabas na ng campus ang kotse nito. I miss you too. Sagot nito. How's your school? Tanong niya habang nasa biyahe. Tiring day. Alam mo na pag-graduating, ang dami nilang pinapagawa. Ikaw, malapit na ang JS prom niyo I see. Busy talaga pag-graduating student. JS prom? Hindi naman ako excited doon. Why not? Kasi gusto ko ikaw ang partner ko. Oh, that's sweet. But SMU won't allow college students sa mga prom. Yun na nga Malungkot na sagot niya. But I'm Gomez, remember? Malay mo magawan ko ng paraan. Talaga? I'll try. Nakangiting sagot nito. Yay! Masiglang sabi niya at wala sa sariling napayakap siya dito. Be careful, I'm driving. Natatawang saway nito sa kanya. Sorry, na-excite lang ako. Nahihiyang sagot niya. Anyway, I have something for you. For me? Yeah, for my beautiful girlfriend. What? Nasa likod, pakicheck na lang. Nahihiyang sabi nito. Mabilis naman niyang nilingon ang likod ng kotse at may nakita siyang kulay blue na teddy bear doon. Nakaupo iyon habang nakatingin sa kanya. Teddy bear! Masiglang sabi niya at kinuha ang teddy bear sa likod at niyakap iyon ng mahigpit. You like it? I do. Thank you. Sagot niya at muling niyakap ng mahigpit ang teddy bear. Kinagabihan, katabi niyang natulog ang teddy bear na bigay ni Jericho na tinawag niyang Honey Bear. Good night, Honey Bear. Bulong niya sa teddy bear habang yakap-yakap pa din. Pagdating nila kanina sa mansyon, nag-usisa ang tita Marastel niya kung kanino galing ang teddy bear. Sinabi ni Jericho na napanalunan nito sa game sa mall kaya ibinigay na lang nito sa kanya kesa sa iwan pa daw sa mall. Naniwala naman ang mama nito sa pagsisinungaling nila. Nakakonsensya siya pero wala siyang magagawa. Mahal niya si Jericho.
mahal na mahal. Kinabukasan nagulat siya nang papalabas na siya ng silid nang may biglang tumulak sa kanya papasok muli ng loob ng silid niya. Napatili pa siya pero natakpan ang bibig niya. Shh! It's me! Bulong ni Jericho. Jericho! You scared me to death! Bulong niya at tinabig ang kamay nito. Sorry, I just really miss you. I want to hug you. Sabi nito at niyakap siya ng mahigpit. I miss you too. Sagot niya at mahigpit ding yumakap dito. Sabay na din silang bumaba ng hagdan. Wala naman tao kaya magkahawak pa mga kamay nila habang pababa. Nang mapansing may papanhik na kasambahay, kaagad silang naghiwalay. Good morning po ma'am, sir. Bati ni Lorna nang madaanan sila sa may hagdan. Good morning. Sabay pang bati nila rito at nagtatakbong pababa ng hagdan na parang mga bata. Oh, bakit kayo tumatakbo? Tanong ng Donya na makarating sila sa komedor. Oo nga, para kayo mga bata. Dagdag ni Tita Maristel. Nagkatinginan sila at pasimpleng tumawa pa. Ano bang nangyayari sa inyo? May iritang tanong ni Tita Maristel. Nagkatinginan lang sila at pumuwesto na sa upuan para kumain. Jericho, sasama ka sa akin tomorrow sa opisina para matrain ka na kahit papaano. Sabi ng papa ni Jericho na nagpahinto sa pagkuha niya ng hotdog sa plato at napasulyap kay Jericho. Hindi ba masyado pang maaga para dyan? Walang emosyong tanong ni Jericho at sumubo ng itlog at tinapay. Come on, iho. 3 months from now, graduate ka na. Late na ako sa pagtitrain sa iyo sa mga negosyo eh. Sagot ng papa nito tumigop ng kape. Bianca, bakit hindi ka kumakain? Puna ng Donya sa kanya. Ho? Hindi pala niya napansin na kanina pa siya nakatungang at nakikinig sa usapan ng mag-ama. Kumain ka na. Hindi ba sasabay ka kay Jericho? Opo, Lola. Alanganing sagot niya at sinulyapan si Jericho. Nagkatinginan sila at mabilis siyang umiwas ng tingin dito at kumuha na ng pagkain. Are you okay? Tanong niya na makasakay na sila sa kotse nito. Yeah, I'm fine. Sagot ito habang ini-start ang kotse. May point naman ng papa mo eh. Ikaw lang naman ang inaasahan nilang magpapatakbo ng negosyo niyo. I know, but I still have 3 months to enjoy my life bago ako pumasok sa negosyo. Gusto ko munang i-enjoy ang 3 months ko bilang estudyante kasama ka. Sagot nito at malumanay na kinuha ang kamay niya. Ako din naman eh. Alam kong pagka-graduate mo magiging busy ka na. Wala ka ng time sa akin. Of course not. Hindi ako mawawala ng oras sa iyo. Actually, may plan ako bukas. That's why I hate the idea na i-train ako bukas sa opisina. Plan? What plan? Surprise. Basta I'll do anything just to do it tomorrow. Huh? Naguguluhang tanong niya. The plan is, magpaiwan ka sa asyenda bukas. Hintayin mo ako dun. Sabi nito at kumindat pa sa kanya. Ano bang plano mo? Excited na tanong niya. Secret, I want to surprise you. Sagot nito at hinalikan ang kamay niya. Make sure na magugustuhan ko yan ha. No doubt. We'll see. Sagot niya at ngumiti ng matamis. Gusto niyang yakapin ang nobyo pero pinipigilan niya ang sarili. Pagdating nila sa campus, nakita nila kaagad si Sean at tila ba sadyang hinihintay ang pagdating nila sa parking lot. May sariling spot sa parking lot si Jericho dahil isa itong Gomez, apo ng nagmamay-ari ng universidad. Nagkatinginan pa sila ni Jericho nang makita si Sean na nakasandal sa sports car nito. Ngumiti ito nang makita sila tumakbang palapit sa kinatatayuan nila. Kinakabahan siya at muling sinulyapan si Jericho pero nakatutok ang mga mata nito kay Sean. Pare! Bati ni Sean at sinuntok sa balikat si Jericho. Ganon din si Jericho. Laging ginagawa ng mga ito ang ganoon tuwing nakikita ang mga ito. Sean! Walang iting sabi ni Jericho. Hey Bianca! Bati ni Sean at tumakbang palapit sa kinatatayuan niya. Nais niyang umiwas pero ayaw niyang makahalata si Sean. For you. Sabi nito at may kinuha sa bulsa. Chocolates. Oh. Tanging sagot niya at nalipat ang mga mata kay Jericho na nakakunot ang noo. Sweet yan, like me. Nakangiting banat pa ni Sean. Hindi niya alam kung tatanggapin ba o hindi lalo na't nakatingin si Jericho sa kanila. Bianca hate the brand of chocolates. Sabat ni Jericho. What? Gulat na tanong ni Sean at sinulyapan siya. Tumango siya para sumang-ayon sa sinabi ni Jericho. Yeah, I don't eat that brand. Hindi ko type yung pagka-chocolate niya eh. Pagsisinungaling niya at sinulyapan si Jericho na lihim na nakangiti. Oh, I didn't know.
Disappointed na sabi ni Sean. Bianca, baka maliit ka na. Sabi ni Jericho na halatang iniiwas siya nito kay Sean. Oo nga pala. Sige Sean, pasok na ako. Thanks anyway. Paalam niya at mabilis nang lumakad at hindi kinuha ang chocolate. Nagpaalam na rin siya kay Jericho. Tumango lang ito at pasimple pang kumindat sa kanya. Tila naman lumukso ang puso niya at mabilis na lumakad papunta sa high school building na may malalim ng ngiti sa mga labi. Pagdating niya sa classroom, wala pa si Ella kaya naman nagmadali siyang nag-text kay Jericho. Nakakonsensya siya sa ginawa nila kay Sean kanina pero kaysa naman sa tanggapin niya iyon sa mismong harapan ng nobyo. Good luck sa school and thank you kanina. Nakangiti pa siya habang nakatingin sa cellphone. Take care there. I'll see you later. I miss you so much. Reply ni Jericho sa kanya na nagpatalo na naman sa batang puso niya. I miss you too. Reply niya at nilingon ang mga kaklase na busy sa pag-iingay sa loob ng classroom at wala pa rin si Ella. I have a practice after class. You can join me if you want. Football? Yeah, sa field. Susunduin kita sa building niya? Sure thing. I'll bring some snack. Good girl. Gotta go. Take care there. I love you. Muli na naman siyang kinilig sa text ni Jericho at mabilis na nag-reply dahil napansinan niya sa Ella na papasok na ng pinto. At mabilis niyang itinago ang cellphone na tila ba guilty siya. Nakakunot ang noo ni Ella sa kanya dahil hindi nakaligtas sa kaibigan ang pagkilos niya. What's that? Tanong nito at ibinagsak ang bag sa desk. Nothing. Sagot niya at kunwari naglabas siya ng notebook at may isusulat. You know what? Ang weird mo this past few days. Are you hiding something or what? Nanguhuling tanong nito. What? Wala no? Ano naman itatago ko? Sagot niya na hindi tumitingin rito. Bianca, I know you. Hindi ka ganyan. There's something. I know. And I will find out. Marting sabi pa nito at kinurot siya sa ilong. Aray! Tali niya at siyang pagpasok ng teacher nila kaya hindi na siya nakaganti sa kaibigan. Sabi pa nito at inilabas ang dila. Ngumiti lang siya dito at umayos na para sa unang subject nila. Pagkatapos ng klase, kaagad siya nagpaalam kay Ellen na manonood ng practice ni Jericho. Hindi siya nasundo ni Jericho dahil maaga daw na nagsimula ang practice ng mga ito, kaya siya na lang ang pupunta sa field. Manonood ka ng practice? Why? Nagtatakang tanong ni Ella sa kanya habang pababa sila ng hagdan. Wala akong sundo. Kay Jericho lang ako sasabay. Mabilis na sagot niya at binilisan ang pagbaba ng hagdan. Gusto niya makaiwas sa mga tanong ng kaibigan. Alam niyang hindi ito titigil sa pag-uusisa. Kailan pa kayo naging close sa Jericho? Nagtatakang tanong nito. Masama ba na maging close kami? No, of course not. Strange lang kasi. Di ba nga ayaw niya sa iyo? I mean, asar siya sa iyo dati pa. Ayaw nga niyang tinatawag mo siyang kuya eh. Sagot nito. Nilungon lang niya ito at ngumiti. Hindi siya magaling magsinungaling kaya hindi na lang niya sasagutin pa mga tanong nito. Isa pa, ayaw niyang magsinungaling dito. Pero hindi niya pwedeng sabihin dito kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanila ni Jericho. Hanggat maaari, walang makakaalam sa lihim na relasyon nila ni Jericho. Pagdating niya sa field, kaagad niyang nakita si Jericho sa pitch kasamang iba pang mga player. Nagsisimula na ang practice ng mga ito. Suot na nito ang football jersey number 14 nito and white rain shoes with white knee sock. Napangiti siya dahil masasabi niyang gwapo talaga ang boyfriend niya. Nilangon niya ang iba pang nasa bleacher na nanonood ng practice. Napansin niyang karamihan sa mga nandoon babae. Marahil tulad niya, girlfriend din ng mga players so hindi naman kay mga super fan lang talaga. Tulad ni Ella kay Vincent. Bago nagsimula ang friendly game, kinuwayan muna siya ni Jericho nang makita siya nito sa bleachers. Kumaway din siya dito at lumalim ang ngiti sa mga labi. Alam niyang isa sa mga star player ng football team ng university si Jericho. Alam din niyang ilang beses nang kinukuha ng national team ito para sumali sa football team ng bansa. Pero ayaw ng papa nito na sumali ito dahil ang gusto ng papa nito maging successful businessman din ito. At madalas sabihin nitong si Jericho ang magpapatakbo sa mga negosyo ng mga Gomez. Hey, what are you doing here? Tinig na tila nagpagising sa naglalakbay niyang diwa. Tinangalan niya ang nagsalita at nakita si Crystal with her group of friends. Sinulyapan lang niya ito at ibinalik kay Jericho ang mga mata. Naalala tuloy niya na inaway siya ng mga ito nang minsan na manood siya ng practice ni Jericho at nagalit si Jericho sa mga ito nang malaman na inaway siya ng mga ito. I'm talking to you, huwag kang bastos!
Iritang sabi ni Crystal. Alam niyang ayaw sa kanya ni Crystal at sa tuwing kasama nito si Jericho, puro kaplastikan lang ang ipinapakita nitong kabaitan sa kanya. Dahil alam nitong nakatira siya sa Gomez Mansion. Marahil tulad ng iniisip ng iba, kapatid siya ni Jericho. I'm watching the game. Isn't it obvious? Sagot niya at pinaikot pa ang mga mata. Hindi siya kailangan makipagplastikan kay Crystal dahil wala na ito at si Jericho. You are watching your loser brother. Sabi nito at bumaba sa bleacher para makaharap siya. Sinulyapan lang niya ito at muli binalik sa pitch ang mga mata. Hindi na niya itatama ang sinabi nito. Your brother dumped me at hindi ako makapapayag na ipagpapalit lang niya ako sa kung kani-kanino dito sa campus. Galit na sabi nito at hinarangan pa ang panonood niya. No one dumped me that way. Your brother did. He dumped me with nonsense reason. Oh my God, I'm Crystal, one of the hottest here in SMU. Your brother is really insane. Patuloy nito. Nakikinig lang siya dito at wala siyang balak na sumagot ang makapagtalo dito. Alam niyang hindi magugustuhan ni Jericho kung makikipag-away na naman siya kay Crystal. Say something, bitch. Inis na sabi nito at itinulak pa siya sa balikat. Don't call me bitch. Inis na sagot niya at napilitan tuloy siyang tumayo mula sa kinauupan dahil tila minamaliit siya nito. Yes, you are. Tulad ka rin ng kapatid mo. Sagot nito at muli siyang itinulak sa balikat kaya naman napaupo siya ulit sa bleacher. I'm going to ruin your brother. And you. Banta pa nito at dinuro pa siya. Mabilis niyang tinabig ang kamay nito. You know what? You are pathetic. Inis na simula niya at muling tumayo sa kinaupan. What did you say? Galit na tanong ni Crystal. You are pathetic. Dahil nagagalit ka kay Jericho at sa akin dahil nakipagwalay siya sa'yo? I thought you are the hottest here. Bakit kailangan mo pa akong pagbantaan? If you're the hottest here and sure to yourself, you don't have to threaten me. Lakas loob na sabi niya rito. You are a big bitch! Galit na sabi nito at mabilis na hinila ang buhok niya. Napatili siya at mga kasama ni Crystal. Bitch! Bitch! Paulit-ulit na sinasabi ni Crystal sa kanya habang hawak-hawak nito ang buhok niya. Hindi naman siya makaganti dahil nakayuko siya rito. Narinig niyang nagtilian na rin ang iba pang mga nanonood doon and no doubt, maya-maya lang ay nandito na si Jericho para umawat sa kanila. Let go my hair! Tili niya at kinalmot ang braso nito. I hate you, your dumb brother! Sigaw ni Crystal na ipinagpapasalamat na rin niyang walang tumulong ni isa sa mga kaibigan nito. Dahil kung hindi, malalagot na talaga siya dahil hindi siya sanay makipag-away. Isama pa na ayaw niyang labanan ito. Hey, Crystal! Narinig niya ang tinig ni Jericho at doon pa lang siya binitawan ni Crystal. What the hell are you doing? Galit na tanong ni Jericho habang habol nitong hininga at tumutulo ang pawis sa basang jersey. Are you crazy, huh? Tanong nito at hinila ang braso nito. Napansin niyang humakbang palayo ang mga kaibigan nito. Marahil ayaw madamay sa away. Habang halos lahat naman na nandoon ay nanonood na sa eksena nila. Pati na mga players na tumigil pa sa paglalaro ay nakinood na rin sa gulo nila. Inayos niya ang nagulong buhok at aaminin niyang sumakit ang anit niya sa mga sabunot ni Crystal sa kanya. At naiiyak siya sa sakit at isipin na napahiya na naman siya ni Crystal sa harap ng maraming tao. Sinulyapan niya si Jericho at nakita niyang galit na galit ito kay Crystal habang mahigpit ang pagkakahawak nito sa braso ni Crystal at kitang-kita niya sa mukha ni Crystal ang sakit. Jericho, that's enough. Bulong niya. I hate you! You dumped me for nothing! Sigaw ni Crystal. I dumped you, yes, but you don't have a reason para manakit ka at awayin si Bianca. Sagot ni Jericho habang lalong hinihigpitan ang pagkakahawak nito sa braso ni Crystal. You're hurting me! Maarting sabi ni Crystal. Jericho, tama na. Singit niya. Sinulyapan lang siya ni Jericho at patulak na binitawan sa Crystal na sumadsad sa mga kaibigan nito. I'm warning you, Crystal. Gawin mo pa ulit ang ginawa mong pananakit kay Bianca. I promise you will be expelled in this campus. Don't you dare. Try me. I'm Gomez. Don't forget that. Don't mess with Bianca again, or else. Galit na banta nito at isa-isang tinapunan ng masamang tingin ng grupo ni Crystal. Hindi na rin naman na sumagot pa si Crystal. Marahil natakot ito sa sinabi ni Jericho. Let's go.
Bulong nito at ito na mismo ang kumuha ng mga gamit niya sa bleacher. At naglakad na sila pababa habang halos ang lahat ng mga mata sa kanila nakasunod. Nagpaalam na rin si Jericho sa coach ng mga ito at dahil sa insidente, pinayagan naman ito ng coach. Kinuha lang nito ang mga gamit sa locker room at hindi na nga ito nagbihis at lumakad na sila papuntang parking lot. Are you okay? Tanong nito na makasakay na sila sa kotse nito. Tumango lang siya at inayos ang magulong buhok. I'm sorry. Nadamay ka pa. Sabi nito habang ini-start ang kotse. Why you dumped her? Tanong niya't sinulyapan ito. Alam niyang isa siya sa mga naging dahilan ni Jericho kung bakit nakipaghiwalay ito kay Crystal. Kaya tama lang na magalit sa kanya si Crystal pero ang galit ni Crystal sa kanya ay dahil sa pag-aakalang kapatid siya ni Jericho. Marahil hindi lang iyon ang aabutin niya kung malaman nitong may relasyon na sila ni Jericho at siya na ang bago nitong girlfriend. Tila nakaramdam siya ng takot. I don't love her. Tipid na sagot nito habang nagmamaneho. Then bakit mo siya niligawan? Bianca, you know Crystal, hindi mo na siya kailangan ligawan pa. Bored na sagot nito. I see. Sagot niya at tumingin sa labas. I'm sorry. Bulong nito at kinuha ang kamay niya. Nadamay ka patuloy. It's fine. She thought we are brother and sister. Malungkot na sabi niya at sinulyapan ito. Alam niyang magkakapatid ang tingin sa kanila ng lahat ng nakakakilala sa kanila sa San Miguel. I know. I don't want to think about it. Isa pa, we are not really brother and sister. And what's going on between us is not the whole town business. Just trust and believe in me, Bianca. Hindi kita pababayaan at paninindigan ko ang anumang nasimula natin. Sagot nito at hinalikan ang kamay niya. I love you. I love you too. Pagdating sa bahay, kaagad siyang tumuloy sa silida. Magkasabay pa silang umakyat ni Jericho. Nang makitang wala ang Donya at mama nito sa sala, pasimple pang magkahawak ang mga kamay nila at nagulat pa sila nang biglang may sumulpot sa hagdan. Mabilis silang bumitaw sa pagkakahawak kamay. Pinaglipat-lipat naman ang tingin ni Lorna sa kanila. Tumikim si Jericho at mabilis na umiwas si Lorna at nagtuloy sa pagbaba ng hagdan. Pasimple niyang nilingon ito at buti naman hindi na ito lumingon pa sa kanila. Did she saw us? Nag-aalalang tanong niya at nagtuloy na sila sa pag-akyat. Don't mind her. Sagot ito at muling hinawakan ng kamay niya at pinisil iyon. I will fight for you. Ano man mangyari. Bulong nito. Tumango lang siya at nagtuloy na sa sariling silida. Pagpasok sa silid ay pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Napansin niyang magulo pa rin ang buhok niya dahil sa away nila ni Crystal kanina. Nag-aalala tuloy siya kung ano ang mangyayari sa kanya pag nalaman ng lahat na may relasyon sila ni Jericho. Kahit sabihin pa ni Jericho na paninindigan siya at ipaglalaban siya nito, hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib niya. Ang dami niyang kinatatakutan. Alam niyang mali ang pinasok niya pero may mali ba pagdating sa pag-ibig? Pinilit niyang umiti sa salamin at alisin sa isip ang lahat ng nagpapaalala at nais niyang mabura. Ano man takot at pangamba. Basta nandyan si Jericho sa tabi niya, wala siyang dapat na ikatakot. Lumalim ang ngiti niya sa labi. Sa hapunan panay ang lecture ng papa ni Jericho dito na halata namang hindi interesado sa Jericho sa anumang sinasabi ng papa nito. Pasimple niyang sinipa ang paa nito sa ilalim ng mesa para bigyan ng pansin nito ang mga sinasabi ng papa nito. Sinulyapan siya nito nang magulat sa sipa niya. Pinandilatan niya ng mga mata ito at pasimple inuuso dito ang papa nito. Pinaikot lang nito ang mga mata at tumango. Yes pa. Sagot nito na halatang wala sa loob. I will be happy to see you in the office, iho. Sabat ni Doña Feliza. Thank you po, Lala. Nakangiting sagot naman ni Jericho at sinulyapan siya. Ngumiti siya dito at itinuloy na ang pagkain. Pagkatapos ng hapunan, lumabas siya sa may pool. Alam niyang susunod si Jericho sa kanya, kaya naman hinintay niya ito doon. What are you doing there? Tanong nito nang makalapit sa kanya. Tiningala niya ito at muli ibinalik sa tubig ng pool ang mga mata. Waiting for you. Why? Tanong nito at tumabi sa kanya sa pagkakaupo niya sa gilid ng pool. Wala lang. Ang dami ko lang iniisip. What if maging busy ka na? Mawalan ka na ng time sa akin. Lalo na ngayon sasaba ka na sa negosyo. Malungkot na sabi niya habang nanatili pa rin sa tubig ang mga mata. Yan bang iniisip mo? Tanong nito. Sunod-sunod na tango isinagot niya. Like what I said, hintayin mo ako sa asyenda bukas para naman matigil niyang kakaisip mo ng kung ano-ano.
Anong gagawin natin? Basta. Anong basta? Let's get inside para makapagpahinga ka na. I know you have a rough day. Sige na nga. Tanging sagot niya at sabay na silang tumayo mula sa pagkakaupo. Kinabukasan wala na si Jericho pagising niya pero nag-text ito sa kanya at ipinapaalala na magpaiwan siya sa asyenda mamaya. Nag-I love you din ito sa text na siyang gumising sa inaantok pa niyang diwa. Mabilis na siyang naligo at nag-ayos. Pinili niyang isuot ang baby pink na Barbie dress niya at flip-flops. Hinila din niya ang hat na bigay ng tita Marastel niya. Sinulyapan niya ang sarili sa salamin at napangiti siya. Masasabi niyang magugustuhan ni Jericho ang ayos niya. Buti naman, Iha, nakabihis ka na. Sa asyenda ka na mag-almusal. Nagmamadali na ang lolo mo eh. Bungad ni tita Marastel nang makababa siya ng hagdan. Opo. Tanging naisagot niya at tinulungan na ito sa mga bitbit na basket at sabay na silang lumabas ng bahay. Nakasakay na ang Donya sa sasakyan kaya naman nagmamadali na rin silang sumakay. Sa biyahe, pasimple niyang sinulya pa ng cellphone kung may text ba si Jericho sa kanya. Pero wala. Marahil ay busy na ito sa mga itinuturo ng daddy nito. Pagdating sa asyenda, kaagad siyang humiwalay sa lola at tita Marastel niya. Pumunta siya sa ilalim ng puno at naupo doon na parang bata at sinilip ang cellphone. May mga text na sa kanya si Jericho. I miss you. Reply niya sa text nito. Ilang saglit lang ay nag-ring na ang phone niya at si Jericho na ang tumatawag. Nilingon muna niya ang paligid bago sinagot ang tawag. Hey. Hello? Sagot ni Jericho sa kabilang linya na nagpakilabot sa buong katawan niya. Tapos na ba kayo dyan? Tanong niya at umayos ng upo sa may damuhan. Malapit na. Basta sabihin mo may iwan ka saglit. Susunduin na lang kita mamaya. Hindi kaya sila makahalata pag sinundo mo ko? Sabihin natin dadaan ako dyan. May kukunin ako. Sige, hihintayin kita dito. Yup, I have to go. Tinatawag na ako ni Papa. See you later. I love you. I miss you so much. Sabi nito na lalong nagpalalim ng ngiti sa mga labi at naghahatid ng milyong-milyong kilabot sa buong katawan niya. Take care. I love you too and I miss you too. Malambing na sagot niya bago nawala sa kabilang linya ang nobyo. Humugot siya ng malalim na hininga at tumingala sa langit. Sana, forever niyang ganito. Bulong niya sa langit. Bianca! Bianca! Tawag mula sa di kalayuan. Tinig ng tita Marastel niya iyon. Dali-dali siyang tumayo sa pagkakaupo at tumakbo palapit dito. Tita Marastel, bakit po? Humihingal na tanong niya nang makalapit dito. Saan ka ba nagsusuot na bata ka? Kumain ka muna doon. Sita nito sa kanya. Tumango lang siya at lumapit na sa kubo kung saan may nakahain ng mga pagkain doon. Halos madilim na ang buong paligid na magyayang umuwi ang Donya pero wala pa din si Jericho kaya nagsabi na siyang may iwan na muna siya. Sinabi niyang gusto niyang makita ang batis paggabi. Hindi naman na nag-usisa pa ang mga ito sa sinabi niya. Pagkaalis ng mga ito kaagad niyang tinext ang nobyo kung nasaan na ito at ilang oras pa ba siyang maghihintay doon. I'll wait you here sa may batis. Sagot nito na ikinakunot ng noon niya. You're there already? Yep. About 20 minutes ago. Why you didn't tell me? I want to surprise you. Can you come here now? Ngumiti lang siya sa huling text nito at naglakad na papuntang batis. Hindi siya pwedeng gumamit ng kabayo dahil alam niyang may sasakyang dala si Jericho. Hindi na rin siya nagpahatid pa sa mga tauhan doon. Sabi lang niya ay sasaglit lang siya doon para tingnan ang batis. Hindi naman namilit pa ang mga ito. Kaya mag-isa lang siyang naglakad. Hindi naman siya natatakot. Bawat poste ng puno ay may ilaw kaya aaninag pa rin niya ang daan. Napahinto siya sa paglalakad na makita ang kotse ni Jericho na nakapark sa may ilalim ng puno. Napansin kasi niyang tila may mga mumunting ilaw sa batis. What's going on? Tanong niya at dahil sa excitement na nararamdaman, napatakbo siya palapit sa may batis at biglang hinto nang makitang isang blanket sa may damuhan na napapalibutan ng mga maliliit na kandila. Napansin din niya ang hindi naman kalakihang basket na nakapatong sa may blanket. Humakbang siyang palapit at ginala ang paligid para hanapin si Jericho pero hindi niya ito makita. Jericho! Tawag niya pero wala pa ring sumasagot. Jericho, where are you? Muling tawag niya at naupo sa blanket at napangiti. Tila alam na niya ang balak ni Jericho.
Pasimple niyang binuksan ang basket. May mga pagkain. Hindi lang niya malaman kung ano-ano dahil nakabalot pa. I can eat all this. I know you do. Sagot ni Jericho. Mabilis niyang nilingon ang paligid pero hindi niya makita ang nobyo. Where are you? Up here. Sagot nito at napatingala siya. Nakita niya ang nobyo na nakaakyat sa isang puno. Wearing his best attire, black jeans, gray underneath shirt, with white jacket, with a blue stripe on sleeve, and his chalk, bouquet of flowers in his hand. He is so breathtaking. What are you doing out there? Natatawang tanong niya tumayo mula sa pagkakaupo. Inayos niya ang hot na suot at dress. I want to surprise you. Sagot nito tumalon mula sa puno.